OFW Diaries. Itago natin siya sa pangalang Angel. Halos 1 taon siyang nagtrabaho sa mga beer house sa Singapore. Ay, naku, grabe talaga. Gagawin mong lahat. Minsan, magpapahawa ka ng suso. Pero hindi pa ito ang pinakamasaklap na sinapit ni Angel sa Singapore. Mas kilala nating mga Pilipino ang mga dayuhang manunulat. Pero alam niyo ba na sa bansang Singapore, may mga Pilipinong gumagawa ng pangalan sa larangan ng pagsusulat? Sa loob ng ilang gusali dito sa Singapore, may mga kwentong nagkukubli. Mga Pilipinong laman ng gabi, biktima ng human trafficking. Bukod sa mga gimikan at night spots na popular sa mga turista, nagkalat din sa Singapore ang mga pub o beer house. At karamihan sa mga nagtatrabaho dito, mga Pilipina. Ay, naku, grabe talaga. Gagawin mong lahat. Minsan, magpapahawa ka ng suso, papahawa ka ng puwet. Minsan, hahawakan mo yung nila para bilan ka ng $10 drink. Itago natin siya sa pangalang Angel, isang Pilipinang pinangakuan ng magandang trabaho bilang isang singer dito sa Singapore. Hindi naman namin na-expect na pub pala siya. Pagdating namin dito, meron pa kaming utang na 1,300 Sing. Bukod sa 1,300 Singapore dollars o 40,000 pesos na kailangan raw bayaran ni Angel sa kanyang agent, nagbayad pa siya ng 5,000 piso para lang makarating sa Singapore bilang isang turista. Dahil baon na siya sa utang, wala na raw siyang ibang magawa kundi manatili sa Singapore at mapasubo sa iligal na trabaho bilang isang GRO. Hindi pwedeng umayaw kasi oobligahin ka nilang magbayad dito. Tapos, syempre, yung agent sa Pilipinas, alam nila yung bahay mo. Wala ka namang sweldo dito Magkakasweldo ka dito sa drinks. Halimbawa, binilan ka ng customer na $10 drinks. So, $5 lang sa'yo. Hindi madali ang buhay dito kasi minsan, imagine mo yun, hindi naman everyday may drinks ka, di ba? So, yung iba, nag-iisip na lalabas na lang ako. Mahirap na nga ang kalakaran sa loob ng mga pub. Lalong pinahirap pa ang kanilang sitwasyon dahil wala silang maayos na tinutuluyan. Yan yung bahay na ay kwarto namin. $13 a day yan. Imagine, 8 person sa isang kwarto. Siksikan, Wala pang rep. Yung aircon sira. Mahirap ba dyan? Mahirap, sobra. Pero mo siksikan, kulang na lang tinapay. Sardinas na. Ang human trafficking ay ang pag-recruit sa isang tao para magtrabaho sa ibang lugar sa pamamagitan ng pamumuwersa o panluloko. Sa Asia, ang Singapore ang may pinakamaraming naitalang kaso ng human trafficking ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA. Isa na si Angel sa mga biktima nito. Pero hindi pa ito ang pinakamasaklap na sinapit ni Angel sa Singapore. Dumating yung point na pumunta ako dun sa kabilang bar, sister company. Compulsory na pumunta ka talaga doon. Hinihingi ko yung bill ng customer na dinala ko doon. Hanggang sa kinukuha ko yung bill, tas ayaw lumapit sa akin ng staff. Ako nang lumapit sa counter. Sinabihan niya ako na, bakit? Akala mo kung sino ka? Tapos bigla niya ako sinampal. Sinampal ko rin siya. Tas yun, hanggang sa sinuntok niya ako. Tapos nosebleed na ako. Namaga ang mga mata ni Angel dahil sa insidente. Dahil sa sinapit niyang pananakit, naglakas loob siyang lumaban. Ang masakit doon, ang employer ko hindi ako pinuntahan sa hospital. Kaya nagsumbong ako sa police station, gumawa ako ng report, pumunta ako ng subordinate court. Nang makilala ko si Angel, nalaman kong isa pala siyang hotel and restaurant management graduate. Hindi mo naman kailangan pumunta ng Singapore, di ba? Yes, ma'am. Sadala lang sa hirap ng buhay natin sa Pilipinas. Call center agent ka na Kaya kasi po nag-resign po ako nung nabuntis ako. Tapos 2 months pa lang yung baby ko, iniwan ko na siya. Pero ngayon, hindi na niya kailangang magtiis pa na mawalay sa kanyang pamilya. Nanalo siya sa isinampa niyang kaso.
Pero sa kanyang pag-uwi sa Pilipinas, baon pa rin niya ang pag-aalinlangan. I'm happy and excited ako na makita ko yung baby ko. Kaya lang, hindi ko alam kung pag-uwi ko sa Pilipinas, meron ba akong ulit trabaho. Pagkatapos ng 1 taon sa Singapore, nakauwi na sa wakas si Angel nitong Nobyembre. Naging biktima siya ng human trafficking at halos 1 taon siyang nagtrabaho sa mga beer house sa Singapore. Bali yung mga tumulong sa akin na mga naging friend kong Singaporean, binila nila ako ng ticket. Tapos, ayun, masaya akong bumalik kasi kahit na may pasanang dumating. Nang bisitahin namin siya kamakailan, tila wala nang natitirang bakas ng pananakit sa kanya. Ngayon, masaya na niyang kapiling ang kanyang pamilya. At nagsisikap na siyang maghanap ng trabaho dito sa Pilipinas. Babalik ako sa dati kong trabaho sa call center. Pareho naman kami nagtatrabaho ng asawa ko, yun lang. Maswerte si Angel at nakauwi na siya. Pero ang iba niyang katrabaho sa pub na kapwa Pilipina, naiwan pa sa Singapore. Sila ngayon ang sinisikap na tulungan ng Embahada ng Pilipinas. Tinutulungan namin ang mga biktima, sinasagip namin sila, pinapatira natin sa ating shelter kung saan ligtas sila, at binibigyan po namin sila ng briefing kung ano yung exploitasyon na naranasan nila. No? At binibigyan namin sila ng abiso kung kailangan sila mag-file ng police complaint dito sa Singapore o sa Pilipinas. Ayon sa Consul General, may mga pangunahing dahilan kung bakit lalong nagiging mahirap pigilan ang human trafficking. Isa na rito ay ang murang halaga ng biyahe mula Pilipinas papuntang Singapore. Sa palagay namin, may mga sindikato talaga na nagre-recruit ng mga Pilipino sa Pilipinas upang mabiktima sila at maging mapasok sa sex trade dito sa Singapore. Isang uri ng exploitation o pananamantala ang human trafficking, kung saan isinasailalim ang tao sa iba't ibang paraan ng pang-aalipin o prostitusyon na labag sa kanilang kalooban, kaya't mariin itong kinokondena ng gobyerno. Pero ayon sa Embahada, mahaba pang panahon ang kinakailangan para tuluyang masolusyonan ang problema ng human trafficking. Isa kasi itong komplikadong kalakaran sa pagitan ng mga illegal recruiters sa bansang pinanggagalingan ng mga workers o source country at sa mga banyagang employer na kumukuha sa kanila. Una sa lahat, ang human trafficking ay isang komplikadong issue, isang masalimuot na problema na kailangan tingnan natin in a holistic manner. At hanggat hindi pa iigtingin ng gobyerno ang kanilang mga hakbang laban sa human trafficking, tila marami pa tayong maririnig na kwento tulad ng kay Angel. Malaking natutunan ko kasi ngayon alam ko na yung illegal na papasukan mo. Siyempre kahit papaano, nakapag-advise ako sa mga iba kong friend na gusto nilang umalis ng tourist. Sabi ko, wag na kasi baka mangyari sa nangyari sa akin.